Welcome sa ating live. Oh, sige. So, I'm doing this live to make sure na if you are a new user or bagong member ka or meron kang prospect na gustong turuan how to drink yung ating amazing pure organic barley, you can send this video. Okay? So, kung yan. So, nakikita ko na si Mentor Cheryl, si Mentor Rosemary. Ayan. So, i-share nyo po yung video na to or itag nyo yung mga kasama nyo sa team if they want to know 3 things. Okay? Ayan, nasa title na siya ng live. Number 1, how to prepare. Number 2, when is the best time to drink barley? And number 3, ilang sachets yung kailangan inumin. Okay? So, nag-decide akong gawin ang live na to kasi alam ko that on a daily basis, madami tayong mga bagong member na hindi pa alam kung paano iniinom yung barley. And kung gaano ba kadami, dapat talagang inumin. Okay? So, ayan. So, share nyo na lang. So, those are the 3 things that I want to cover today. Number 1 is how to prepare. Number 2, when is the best time to drink? And number 3, gaano kadami? Number 1, ayan. Okay, hello mens. Hello po. Number 1, how to prepare. Do not, okay? Ito yung pinaka-importante sa lahat. Do not prepare your barley using hot water. Okay? Very sensitive yung enzymes to heat. Namamatay po yung enzymes at around 40 to 50 degrees. So, wag po yung very hot water or yung kumukulo na tubig. Wag. Yun po yung importante. So, pwede po yung cold water or pwede po yung lukewarm or pwede din po yung room temperature. Basta, wag hot. Okay? So, clear po yun. Now, yung gaano kadami yung tubig, yung iba, mas gusto nila, parang yung shot glass para mabilis lang nilang yung ganon. Pero yung iba naman, mas gusto nila na ini-enjoy nila na may ice. O, diba? So, parang, anong feeling nun? Parang juice lang talaga siya kasi may ice. Sabi nila, hindi ako masyadong umiinom ng pure kasi if you already know me, milky barley po yung sa akin. Pero, mas maganda pure. Okay? Klaro po yan. Mas maganda pure. But if you drink it pure, tapos may ice, mas, for those na ayaw nilang masyadong malasahan, ang ice kasi, parang meron siyang, yung parang namamanhid yung dila mo, diba? So, may numbing effect siya. So, medyo mas hindi obvious yung lasa. Pero, kung sanay ka naman ng uminom, then okay yung lukewarm or di kaya yung yung room temperature. So, ngayon, magpe-prepare ako. Ito lang yung gamit ko, yung cup. Tapos may tubig na to. So, kinuha ko lang siya sa dispenser, which is room temperature lang yung tubig. Okay? Now, to make sure na hindi masayang yung barley, talagang ginaganon-ganon ko yung sachet. Ayan. Okay? So, talagang sayang naman kasi, di ba, pag meron pang natitira dito sa corner. Tapos, if you can see, meron na pong cut yan. So, para ma-easy siya na ma-open, ayan, may cut na po siya sa gilid. As long as you just tear it. Kung wala naman, di gunting. Kung gusto niyo talaga yung medyo maganda yung kanyang kalalabasan. Yan. So, pagka-open, tapos, syempre, i-maximize nyo siya. Talagang itatak-tak-tak-tak nyo siyang, tatak-tak-tak-tak. Talagang yung parang ginaganon-ganon talaga yung, yan. Para, lumabas lahat ng powder. Okay? Now, tapos ginaganon-ganon ko pa talaga siya para talagang maubos lahat at magamit lahat. Yan. So, yan. Sure na ako na halos wala na siyang laman. And then, proceed to the next sachet. Sige, dediretso na ako habang nagtitimpla. Dediretso na ako doon. So, number of sachets.
kapag bata yung iinom, okay lang na 1 sachet. Pero sa ating mga adults, we have found na mas maganda kapag 2 sachets po talaga yung iniinom natin at the minimum. Now, if you have pre-existing conditions, you can start with 1 sachet and then observe mo ng 1 to 2 days. And then, pwede mong gawing 2 sachets in the morning. And if you are feeling okay, tapos kunyari, meron kang diabetes or hypertensive ka or engaged ka sa strenuous activities, sobrang dami mong, let's say, mga sports, ganon. So, you can drink another 2 sachets at night. Okay? So, 2 upon waking up and 2 at night kung talagang medyo pagod yung araw mo or kulang ka sa tulog, yan. So, ito, stir mo lang siya ng stir kasi masasayang naman, di ba? Kapag yung iba dumidikit-dikit siya sa side. So, yan. So, yan po yung pure. Okay? Now, pag cancer patients, okay? Ito talaga kasi lagi itong natatanong, lagi akong nakaka-receive ng message. Kapag cancer patients po, you can start with 1 sachet. Observe 1 to 2 days pag okay. 1 in the morning, add another 1 lunchtime. Observe 1 to 2 days. Add another 1 at night. Observe 1 to 2 days. Until ma-reach nyo po yung 2 sachets in the morning, 2 sachets lunchtime, and 2 sachets nighttime. Especially, kapag cancer patients, wag pong bibiglain. Or actually, kahit naman, especially may mga iba kasi na may senior citizens din, wag bibiglain. Always start with comfortable dose or comfortable number of sachets, which is 1 muna. Pero kapag lagi ka nang gumagamit, then you can gradually increase. Pag feeling mo kumakatok yung trangkaso, dagdagan mo din. Kasi many times na po talaga yan, hindi talaga siya matutuloy. Especially bago ka matulog at night, drink enough water, get the right number of hours of sleep, inom ka ng barley para rested ka sa gabi, and then you will find out that the next day, halos hindi talaga matutuloy yung trangkaso natin kapag ganun. Ayan. Okay? Tapos, when is the best time to drink? When is the best time to drink? Alam naman nating lahat na merong sikat, di ba? 68 micronutrients si barley. So, yung 68 na yon, may vitamins, may minerals, may enzymes, and may amino acids. So, yung vitamins and minerals natin, nadideplete yan every day. Meron tayong mga vitamins na nasustore sa fats natin, which you call the fat-soluble vitamins. Pero karamihan sa vitamins natin, water-soluble sila. Meaning, kapag pinagpapawisan tayo, kapag umiihi tayo, all throughout the day, sa activities natin, nadideplete talaga sila. Okay? So, when is the best time to drink? Pwedeng upon waking up or before bedtime. Kung kunyari, mamimili ka lang ng isang beses ka lang iinom kasi ayaw mong magtimpla ng ilang beses. Okay? You can do upon waking up or before going to bed. Ano yung reason behind? Upon waking up kasi, kung ano yung, kasi ganito yon. Kapag natutulog tayo, yun yung time na nagre-repair yung body natin. Yun din yung time na nagdi-detox, especially yung liver natin. So, lahat ng repair, kaya importante yung tulog, especially yung deep sleep. I always have to remind myself that. Kasi, during sleep, doon tayo nagre-repair, doon tayo nag-clean up ng katawan natin. Now, kung ano yung nagamit mong nutrients sa gabi, pagkagising mo, pag uminom ka ng barley, mare-replenish mo yon para may magamit ka ulit all throughout the day. Okay? Now, tumutulong fiber din po yung barley, fiber din siya, so nakakatulong din siya that first thing in the morning, kung ano man yung dumi na meron sa gabi, mailalabas mo siya when you have your banyo moment. Ayan. So,
it's very helpful na at the start of the day, if you can clean up your body already para hindi mo na bit-bit yung toxins na na-detox nung overnight, then mas maganda. Kaya, morning. Now, before bedtime naman, ganito naman, di ba sinabi ko na all throughout the day, sa activities natin, nagagamit natin yung mga nutrients na meron, yung vitamins, minerals, di ba? Nagagamit siya. So, pagdating ng gabi, baka naubos na yung all throughout the day mo na budget sa nutrients sa katawan mo. So, bago ka matulog, pag uminom ka ng barley, nare-replenish mo ulit kung ano yung ginamit mo all throughout the day. Now, bago ka matulog, bakit importante na enough din yung nutrients mo bago ka matulog? Because ang detox process, hindi rin siya magagawa ng maayos ng ating liver kapag kulang po tayo sa nutrients. Okay? So, basic lang yon, but there are more reasons bakit upon waking up and before bedtime, and kung ano-ano pa yung meron sa barley na if you have been attending our trainings, month end, last Thursday of the month sa head office natin, may mga trainings po ako doon. And alam nyo na din kung ano yung mga benefits talaga ng barley. But just basic lang, basic na principle behind bakit upon waking up and bakit before bedtime. Of course, all throughout the day, anytime na you feel na nanghihina ka, or let's say lunchtime, you feel na parang sobrang pagod mo, half day pa lang, pagod ka na, then of course, pwede kang uminom ng barley around mga 2 hours after na kumain, or di kaya 30 minutes bago ka mag-lunch. Pwede yung ganon. Pwede naman siyang inumin anytime, but if wala namang special case na nangyayari within the day, then upon waking up and before bedtime. Ayun. So, yun po yung mga basic na eto pala, sa mga nag-i-exercise, ayan. Kasi lately, nag-enroll kami sa gym, so may mga bago tayong users ng barley. So, kung nag-i-exercise naman, 30 minutes before kang mag-workout. Bakit? Kasi di ba, expected na kapag nag-workout ka, kapag nag-gym ka, or mag-zumba ka, pagpapawisan ka talaga, di ba? Kaya ang iba, nagkaka-cramps during exercise kasi sa sobrang dami ng pawis mo, tas kulang ka sa, let's say, magnesium, or kulang ka sa potassium, nangihina ka agad, or kulang ka sa sodium. So, yung mga yon, bago ka pa kulangin, during the time na nag-exercise ka, uminom ka na ng barley. 30 minutes before. Okay? Or, pwede mo ding gawin, pwede ka ding uminom 30 minutes after. Para ma-replenish mo din kung ano yung na gamit mo. So, ganun. Parang ang principle behind is, before, pwede mo siyang gamitin para ma-prepare yung body mo bago pa ma-deplete. Or you can do it after para meron ka pang enough na nutrients to continue on with your day. Ayun. So, yun po yung basic principle on when is the best time to drink barley. Tapos, gang? Yung staff ko may announcement. Kalimutan niyang nagla-live ako. Okay, sige. May questions ako nakikita. Hello po. Hello, Mens. Rosemary watching from Macau. Hello po, Mentor Cheryl. Amazing morning. And, ganda. Thank you. Ayan. Ganda ng pilik mata. Magkano? Tatanungin ba kung magkano? Hindi po ako nagbibenta ng pilik mata. Amazing morning. Mentor Ophelia, Mentor Mona Lisa, hello po. Mentor Dina, amazing morning, hello po. Ments, may psoriasis.
Means yung psoriasis, medyo madami siya kasi po it's an autoimmune disease. So aside po sa pag-take ng barley, ang kailangan po natin gawin yung food management po natin talaga. Okay? So medyo another topic na po siya, but just to let you know, barley can really help. Definitely, barley can really help. Pero aside kasi sa pag-drink ng barley, we also have to manage yung food na kinakain natin. Okay? So, yung mga food na very sugary and mataas yung mga effect sa ating blood sugar, nakaka-irritate po siya lalo sa ating skin. Okay, mens? Yan. While taking medication, bigyan nyo po ng gap ng around 30 minutes. Okay? So, let's say, ang medicine niya, kailangan niyang inumin ng, let's say, 8 a.m. Okay? So, wag nyo pong isabay yung barley sa medicine niya. I-ano nyo po siya, inumin nyo siya, let's say, kung kaya ng 7 a.m. or di kaya ng 9 o'clock or 10 o'clock, wag po during na iniinom yung kanyang medication. Wag sabay. Kung kayang may 1-2 hours gap, mas maganda. Okay? Kakagising. Ayan, naka-fasting. Ayan. So, kung naka-fasting ka, dapat, if you can, 2 din. Kung all throughout the day, wala ka talagang kain. Then, 2 in the morning, 2 lunch, 2 at night. Pero pag medyo malaki yung build mo, then, mag-add ka pa ng another 2. Para hindi ka magka-cramps or hindi ka manghihina. Ayan, okay? Sige. So, yan lang muna ngayon. I just want to give you something kasi medyo madami akong na-encounter lately na bago lang sa IAM. So, gusto kong ma-share nyo itong video na to para mag-guide sila. How to prepare, when is the best time to drink, and yung number of sachets. Ayan. So, yan lang po mga meds. See you next time. Di ba? So, this is Mentor Release and I'm coming to you live from IBC Bacolod. O, ayan. Sige po. Amazing morning and God bless everyone. Bye!